Ang nakakapasong sinag ng araw sa katanghalian ay tila isang nagbabagang bakal na idinidiin sa aspalto ng Commonwealth Avenue. Mula sa semento, umaalimbukad ang init na nagpapalabo sa tanawin, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa isa sa pinakaabalang kalsada sa buong Kamaynilaan. Ang dagundong ng mga bus na nag-uunahan, ang alinggaw ng mga jeep na sumisiksik sa bawat siwang, at ang walang tigil na busina ng mga sasakyan ay bumubuo ng isang magulong orkestra ng lungsod. Sa gitna ng lahat ng ito, si Daniela Reyes, sakay ng kanyang itim na scooter, ay marahang nagmamaneho ng may buong pag-iingat. Ang kanyang puting blusa at asul na paldang uniforme ay bahagyang basa na sa likod dahil sa pawis. Ang kaliwang kamay niya ay paminsan-minsa ay umaangat upang punasan ang kanyang sentido na nanlalagkit na sa init. Ang pag-uwi mula sa eskwelahan ay dapat sana ay isang ordinaryong gawain, isang simpleng ritual na paulit-ulit niyang ginagawa araw-araw. Katatapos lang ng huling klase ni Daniela. Pagod ang kanyang katawan at ang isip niya ay nakatuon na lamang sa bahay. Sa kanyang imahinasyon, ninanais na niyang mahubad ang kanyang sapatos, magpalit ng damit, at magpahinga sa lamig ng kanilang maliit na sala. Ngunit ang maalikabok na daan at ang matinding sikat ng araw ay ginagawang mas mabigat ang bawat sandali ng kanyang paglalakbay. Pinigil niya ang pag-arangkada ng kanyang scooter, matyagang naghihintay ng pagkakataon sa pagitan ng mga naglalakihang sasakyan. Paminsan-minsan, binabawasan ni Daniela ang pagpihit sa gas, at sa kanyang pagitan, hindi niya namamalayang bumubulong na pala siya. Naku, ang init naman. Sana makauwi na ako agad, sabi niya sa sarili, ang boses ay pagod at halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Inayos niya ang kanyang paghinga habang inaayos din ang posisyon sa pagkakaupo. Ang helmet na suot niya ay lalong nagpapainit sa kanyang ulo at ang tela ng kanyang uniforme ay hindi komportableng dumidikit sa kanyang balat. Sa kabila nito, nanatili siyang nakatuon sa daan, ang mga mata ay bahagyang nakapikit para labanan ang nakakasilaw na liwanag. Sa mga sandaling iyon, wala ni katiting na kutob si Daniela. Para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong pag-uwi, tulad ng dati. Ngunit ang hindi niya alam, isang pagsubok ang naghihintay sa kanya sa unahan. Sa isang kanto malapit sa Litex Market, mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang grupo ng mga nakaunipormeng lalaki ang nakatayo sa gilid ng daan, tila nagmamando ng trapiko. Hindi alam ni Daniela na sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanyang tahimik na pag-uwi ay magiging isang karanasan ng matinding takot at pangamba. Sa kurbada malapit sa palengke, nakaraniwang puno lamang ng mga nagtitinda at pampublikong sasakyan, natanaw ni Daniela ang isang eksenang agad na nagdulot sa kanya ng kaba. Ilang lalaking nakauniporme ng pulis ang nakahilera sa gilid ng kalsada. Walang opisyal na karatulan ng checkpoint, walang mga orange na cone, at walang maayos na himpilan tulad ng karaniwan. Ang lahat ay tila biglaan at kahina-hinala. Ilang motorista sa unahan niya ang pinatabi na, habang ang iba naman ay nagdahan-dahan na maihalong pagtataka sa kanilang mga mukha. Sa pinakaharap ay nakatayo ang isang lalaking malaki at matipuno ang katawan. Ang kanyang mukha ay matigas, na may makapal na bigote na kapansin-pansin. Ang kulay abong uniforme ng pulis ay tila masikip sa kanyang malapad na dibdib. Si Police Senior Master Sergeant Berto Vargas, isang figura na kilala sa lugar bilang isang aroganteng tikotong cop, ay iwinasiwas ang kanyang palad sa isang magaspang na kilos patungo kay Daniela, sinasabihan siyang huminto. Ang kanyang boses ay malakas at matining kahit pamaingay ang paligid. Hoy! Itabi mo iyang motor mo. Ngayon din. Ang tono ng utos ay marahas at tumatagos. Otomatikong pinisil ni Daniela ang preno. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit ang mapanuring tingin ni Vargas ay nag-alis sa kanya ng anumang pagpipilian kundi ang tumabi. Huminto ang gulong ng kanyang itim na scooter sa gilid ng aspalto, eksakto sa harap ng hanay ng mga pulis na nakatayong tila mga bantay. Mula sa likod ng kanyang helmet, kinagat ni Daniela ang kanyang ibabang labi, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Alam niyang kumpleto ang kanyang mga papeles. Ang kanyang lisensya ay nasa loob ng bag at ang motor na minamaneho niya ay walang anumang paglabag sa batas. Ngunit ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Vargas ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Ang sitwasyong ito ay malinaw na iba sa mga opisyal na checkpoint na kanyang napuntahan noon.
Walang plaka ng operasyon, walang tamang proseso, tanging mga malalaking katawan na nakauniporme na may aroganting tindig. Nagsimulang makaramdam ng masamang kutob si Daniela. Kahit anong pilit niyang manatiling kalmado, lalo lamang tumitindi ang kanyang nerbiyos. Inilapit niya ang kanyang motor sa gilid ng kalsada, ibinaba ang stand, at bumaba ng may pag-iingat sa harap ng malaking lalaki na nagngangalang Berto Vargas. Ang katawan ni Daniela ay tila maliit at marupok sa kanyang harapan. Sinubukan niyang manatiling magalang kahit na ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Ano po iyon, sir? Kumpleto naman po ang mga papeles ko." Ang pangungusap ay lumabas na parang isang pagtatangkang pakalmahin ang sarili, isang paniniyak na walang magiging problema. Ngunit, humakbang si Vargas ng may dominanteng kilos. Ang kanyang malaking katawan ay tumakip sa sikat ng araw, nag-iwan ng madilim na anino sa mismong kinatatayuan ni Daniela. Mula sa malapitan, ang kanyang mukha ay lalong naging mapang-api, lalo na nang sumilay ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang malaking kamay ni Vargas ay itinaas at malakas na tinapik ang manibela ng itim na scooter ni Daniela, na para bang sinasabing ang motor na iyon ay nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. "Nasaan ang lisensya at rehistro mo?" Patingin niya, sabi niya sa isang masungit na tono, hindi nagbibigay ng puwang para tumanggi. Napalunok si Daniela, dali-daling binuksan ang zipper ng kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang maliit na pitaka. Mula sa loob, inilabas niya ang kanyang lisensya, at ang isis na maayos na nakatago, at magalang itong iniabot, umaasang hindi na madaragdagan pa ang tensyon. Sa kanyang puso, naniniwala si Daniela na magiging maayos ang lahat. 19 anyos na siya, legal na mailisensya, at ang kanyang motor ay walang problema. Ngunit ang kilos ni Vargas ay hindi nagpapakita ng mabuting intensyon. Tinanggap niya ang mga dokumento na may blankong mukha, pagkatapos ay matagal na tinitigan si Daniela, na para bang hindi ang mga papel ang sinusuri niya, kundi ang dalaga mismo. Ang tingin na iyon ay lalong nagpadama kay Daniela ng pagkailang. Umatras siya ng bahagya upang mapanatili ang distansya, ngunit muling lumapit ang malaking katawan ni Vargas, naghahatid ng matinding paninikil. Inabot ni Daniela ang kanyang lisensya at rehistro, umaasang mabilis itong susuriin ni Vargas at papayagan na siyang umalis. "Sir, may lisensya na po ako." 19 na rin po ang edad ko, sabi niya ng pautal-utal, sinusubukang maging kapanipaniwala. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid sa harap ng kanyang motor. Para sa kanya, kumpleto ang lahat ng papeles, kaya wala dapat dahilan para siya ay pahirapan. Ngunit sinulyapan lamang ni Vargas ang mga dokumento, at muling bumalik ang kanyang mga mata sa mukha ni Daniela. Ngumisi siya ng malapad, nagpapakita ng isang ekspresyon na lalong nagpagulo sa isip ng dalaga. Humakbang siya palapit, sobrang lapit na halos magdikit na sila. Sa isang mababa, ngunit matalas na boses, sinabi niya, 19 ka na pala, ang ganda mo naman. Hindi halatang estudyante ka pa." Ang mga salitang iyon ay hindi isang ordinaryong komento, mayroon itong pahiwatig ng pang-aakit na lalong nagdulot ng pagkailang. Nang marinig iyon, biglang umatras si Daniela ng isang hakbang upang mapanatili ang distansya. Namula ang kanyang mukha, isang halo ng hiya at galit. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, "Pakisuri na lang po ang mga papeles ko, sir." Mariin niyang sinabi ang pangusap na iyon, kahit na naninigas ang kanyang katawan. Ngunit hindi natinag si Vargas. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. Ang kanyang tingin ay nanatiling matalim. Ang kanyang malaking katawan ay tila sinasadyang ipitin ang espasyo ni Daniela. Sa puntong iyon, malinaw na kay Vargas na hindi na ito tungkol sa papeles ng sasakyan, kundi isang laro ng kapangyarihan. Naramdaman ni Daniela na ang pagsusuri ay hindi na tama. Mayroong ibang intensyon sa likod ng mga salita at kilos ni Vargas. Lumakad si Vargas paikot sa itim na scooter ni Daniela. Ang kanyang palad ay paminsan-minsang dumadampi sa katawan nito, mula sa tapalodo hanggang sa ilaw, na para bang masusing sinusuri. Ngunit sa kanyang mga kilos, malinaw na ito ay pagkukunwari lamang. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa mga dokumento sa kanyang kamay kundi abala sa paghahanap ng butas para siya ay idiin. Pagkatapos ng ilang segundo, huminto si Vargas sa tapat mismo ng side mirror.
Biglang tumaas ang kanyang boses. Itong side mirror mo, hindi standard. Pwede kang matiketa ng malaki dyan. Si Daniela, na kanina pa kinakabahan, ay biglang nagulat. Tiningnan niya ang side mirror ng kanyang motor. Ito ay galing mismo sa pabrika, walang anumang binago. Sa isang tinig na maihalong gulat, ngunit sinusubukan pa ring maging magalang, sinabi niya, Sir, stock po yan. Galing po sa kasa, wala po akong binabago. Malinaw ang kanyang pagsasalita, walang paligoy-ligoy. Umaasa siyang ang paliwanag na iyon ay sapat na para itigil ang walang basehang akusasyon. Umuso si Vargas. Ang kanyang ekspresyon ay tila walang pakialam. Huwag ka ng maraming dahilan. Ang kanyang malakas na boses ay nagpatigil kay Daniela. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang malakas niyang boses ay nakakuha ng atensyon ng ilang motorista na nakahinto rin sa likuran. Ang ilan ay nagsimulang tumingin na may pagtataka. Malinaw na ang ginagawang panggigipit ni Vargas ay hindi tungkol sa batas, kundi isang pagpapakita ng kapangyarihan sa harap ng maraming tao. Pagkatapos ng ilang segundong mapanuring pagtingin, ibinaba ni Vargas ang lakas ng kanyang boses. Ngunit ang kanyang mga sumunod na salita ay mas tumatagos. Lumapit siya at bumulong ng marahan. Gusto mo ba ng madali ang usapan? May shortcut dyan. Ang tono ay puno ng pahiwatig, nagpapakitang hindi na ito isang opisyal na pagsusuri. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Daniela. Naintindihan niya na ang usapan ay lumihis na mula sa batas, patungo sa sapilitang pangungutong. Na para bang kontento na sa kanyang gawa-gawang akusasyon, muling lumapit si Vargas. Yumuko ang kanyang malaking katawan. Ang kanyang mukha ngayon ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Daniela. Sa isang mababa, ngunit matalas na boses, binitiwan niya ang isang hiling na nagpatigil sa paghinga ni Daniela. Bigyan mo ko ng 3,000. Tapos na ang problema mo. Diretsahan, walang paligoy-ligoy, at puno ng panggigipit, isang lantad na pamemeras. Nanlaki ang mga mata ni Daniela. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Naputol ang kanyang paghinga bago tuluyang nagsalita. Ano po? 3,000. Wala po akong ganyang kalaking pera, sir. At wala po akong kasalanan. Tumaas ang kanyang boses dahil sa panggigipit, ngunit mahina pa rin itong narinig dahil sa takot. Para sa kanya, ang halagang iyon ay imposible at hindi rin makatwiran dahil alam niyang wala siyang nilabag na batas. Hindi doon tumigil si Vargas. Lumapit pa siya ng husto kaya't napilitang umatras si Daniela ng isang hakbang para mapanatili ang distansya. Ang kanyang boses ay idiniin malamig. Kung hindi ka magbabayad, i-impound ko tong motor mo. Sasama ka sa presinto. Gusto mo bang maabala? Makulong magdamag? Ang mga salitang iyon ay malinaw na hindi opisyal na pamamaraan. Iyon ay isang pananakot. Namasa ang mga mata ni Daniela, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Alam niyang wala siyang kasalanan, kumpleto ang papeles, at standard ang motor, ngunit ang banta na iyon ay naglagay sa kanya sa isang sitwasyong wala siyang kawala. Wala po talaga akong kasalanan, sir, sabi niya nang nanginginig, halos maiyak na. Sinubukan niyang manindigan gamit ang natitirang tapang na sinipis ng papel. Ngunit ang takot ay lalo siyang sinasakmal. Ilang motorista ang nagsimulang sumulyap. Ang ilan ay tila hindi mapakali habang pinapanood ang isang dalaga na mag-isang ginigipit. Uminit ang tensyon sa gilid ng daan. Si Daniela, na kanina pa nagpipigil, ay hindi na napigilan ang sarili. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Isang mahinang boses ang lumabas ng pautal-utal. Wala po talaga akong kasalanan, sir. Hindi po ako magbibigay ng pera. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa dulo ng kanyang palda. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa bigat ng panggigipit. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang pagtanggi, kundi isang huling anyo ng paglaban na kaya niyang gawin sa gitna ng sitwasyon. Ilang motorista na nakahinto ang maseryosong nagmamasid ngayon. Nasaksihan nila mismo kung paano pinipilit na pasukuin ng isang malaking pulis ang isang dalaga. May mga bulungang maririnig sa pagitan nila. Kawawa naman yung bata, mahinang sabi ng isang ginang.
Samantala, isang binata ang biglang nagtaas ng kanyang cellphone upang kunan ng video ang nangyayari. Ang video na iyon ang magiging tahimik na saksi sa kawalang katarungang nagaganap sa publiko. Naramdaman ni Vargas na maraming mata ang nakatutok sa kanya. Sa halip na umatras, lalo pa siyang naging marahas na para bang nais niyang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Nanlisik ang kanyang mga mata, namula ang mukha at bumigat ang paghinga. Tinitigan niya si Daniela na umiiyak na may mapangmaliit na tingin na para bang ang dalaga ay isang laruan lamang na kaya niyang paglaruan kahit kailan niya gusto. Kumapal ang tensyon at ang dating maingay na kalsada ay biglang tumahimik, puno ng kawalang katiyakan. Pinunasan ni Daniela ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang pag-iyak ay hindi pa rin tumitigil. Sinubukan niyang ituwid ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hindi po ako magbabayad, sir. Wala po akong kasalanan. Dahan-dahan ngunit malinaw na lumabas ang mga salita, na parang isang tapang na pilit na inilabas mula sa kanyang kalooban. Sa gitna ng takot na lalong bumabalot sa kanya, nagsimulang mapansin ng mga tao. Mayroong mali. Ang sitwasyon ay unti-unting nagbago na para bang isang damdamin na naghihintay ng pagsabog. Sa wakas, nawalan ng kontrol si Vargas. Ang kanyang tingin ay naging mailap nang makita niyang naglakas loob si Daniela na tumangging magbigay ng pera sa harap ng maraming tao. Sa isang boses na dumadagundong, sumigaw siya, "Aba! Lumalaban ka pa sa akin." Ang lakas ng kanyang sigaw ay nagpatahimik sa mga motorista. Sa loob ng ilang segundo, itinaas ni Vargas ang kanyang kamay at marahas na itinulak si Daniela patalikod. Hindi kinaya ng maliit na katawan ng dalaga ang tulak. Bumagsak siya sa semento. Blag! Ang kanyang puting uniforme ay agad na dumihan ng alikabok ng kalsada. Tumilapon ang kanyang bag at nagsikalat ang mga libro at gamit sa pagsusulat. Ang kanyang pag-iyak ay lalong lumakas, umalingaw sa gitna ng biglang natigilang mga tao. Ang sakit sa kanyang braso mula sa pagkakabagsak ay humalo sa takot na lalo pang tumitindi. Nag-react ang mga tao. Isang matandang lalaki ang sumigaw mula sa karamihan. Diyos ko! Anong klaseng pulis yan? Ilang motorista ang nagkatinginan, hindi makapaniwala. Mayroong isang biglang humakbang, ngunit napahinto dahil ang mga kasamahan ni Vargas ay nakatayo na may matatalim na tingin, handang harangin ang sinumang lalapit. Samantala, dumarami ang mga cellphone na nakatutok sa eksena, kinukunan ang bawat segundo ng pangyayari. Nakatayo si Vargas, humihingal. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Daniela na umiiyak sa semento. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, isang arogansyang walang kontrol. Wala siyang pakialam kung maraming mata ang nakasaksi. Tila ba pakiramdam niya ay hindi siya maabot ng anumang parusa. Si Daniela ay nakaupo pa rin sa kalsada, basang-basa ng luha ang mukha. Tanging pagyuko na lamang ang kaya niyang gawin. Nanginginig ang kanyang katawan habang papalakas ng papalakas ang ingay ng mga tao sa kanyang paligid. Nang nanginginig pa rin ang mga kamay, inabot ni Daniela ang kanyang bag na tumilapon. Hinanap ng kanyang maliliit na daliri ang cellphone sa gitna ng mga nagkalat na libro at gamit. Patuloy pa rin ang agos ng kanyang mga luha, ngunit pinilit niya ang sarili na tawagan ang taong makakatulong sa kanya. Nang umilaw ang screen ng cellphone, agad niyang pinindot ang numero ng kanyang ama gamit ang nanginginig na daliri. Habang humihikbi, basag ang kanyang boses. "Tay! Tulong po. Pinahinto po ako ng pulis, pinipilit akong magbayad." Tinulak niya ako. Ang kanyang putol-putol na pananalita ay nagdulot ng awa sa ilang mga taong nakarinig. Ngayon ay lubos nang naiintindihan ng mga tao sa paligid na hindi ito tungkol sa papeles ng sasakyan, kundi isang lantad na pang-aapi sa isang dalaga. Mula sa kabilang linya, narinig ang boses ni Antonio Reyes, ang ama ni Daniela, matigas at may otoridad. "Nasaan ka ngayon? Huwag kang matakot. Papunta na si tatay." Ang kanyang boses ay matatag, walang pag-aalinlangan, nagbibigay ng kaunting lakas na agad pumuno sa dibdib ni Daniela na patuloy pa ring humihikbi. Yumuko siya, sinusubukang pigilan ang pag-iyak, at sumagot ng buong lakas, ibinigay ang lokasyon sa paligid ng Litex Market sa Commonwealth. Nanginginig pa rin ang kanyang boses.
Ngunit napansin ng ilang tao sa paligid ang tawag na iyon. Nagsimula silang magbulungan, sino kaya tatay niyan? Mukhang matigas ang boses. Mayroon ding nagsabi ng mahina, naku, sana dumating na agad magulang niya. Kung hindi, kawawa yung bata, kakainin ng buo ng mga buwayang yan. Samantala, ngumisi ng mapanlibak si Vargas nang makitang naglakas loob si Daniela na tumawag sa isang tao, hindi alam kung sino ang paparating para harapin siya. Nang makitang patuloy sa pagtawag si Daniela, lalong sumiklab ang galit ni Vargas. Namumula ang mukha, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang itim na scooter ni Daniela hanggang sa halos matumba ito sa gilid. Ang malakas na tunog ng pagtama ay nagpagulat sa lahat. Napasigaw ng mahina si Daniela habang tinitingnan ang kanyang motor. Iyon lamang ang sasakyan na ginagamit niya papunta at pauwi sa eskwela araw-araw. Hindi doon tumigil si Vargas. Humakbang siya ng may mabangis na mukha at sumigaw ng malakas sa harap ng karamihan. Sinong tinatawagan mo, ha? Walang silbi yan. Lahat ng tao dito sa akin sumusunod. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa kahabaan ng kalsada. Yumuko siya patungo kay Daniela, ang tingin ay puno ng pananakot. Lalaban ka? Pagsisisihan mo to habang buhay. Ang banta ay binitiwan ng walang pag-aalinlangan, lalong nagpanginig kay Daniela. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang mag-react ng mas malakas. Ilang tao ang sumigaw mula sa karamihan. Hoy, hindi tama yan, at pulis ka ba o preman? Naging magulo ang sitwasyon sa kalsada. Ang ilang motorista ay huminto na para manood. Ang mga kamera ng cellphone na dati iilan lamang ay lalo pang dumami, nakatutok kay Vargas mula sa iba't ibang anggulo. Bawat sandali ay nakukunan, lalong nagpapahirap sa posisyon ng aroganting pulis. Nakaupo pa rin si Daniela sa aspalto, basang-basa ng luha ang mukha. Inabot niya ang motor na halos matumba, sinusubukang itayo itong muli. Kahit nanginginig ang kanyang katawan, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis, isang halo ng takot at pag-asa. Ang tanging lakas na nagpapanatili sa kanya ay ang paniniwalang malapit nang dumating ang kanyang ama. Samantala, nakatayo si Vargas sa kanyang harapan na nakapamiwang, tiwalang siya pa rin ang may kontrol, kahit na malinaw na ang galit ng mga tao. Ang mainit at tensyonadong sitwasyon ay biglang pinutol ng ugong ng isang malaking motor na mabilis na papalapit. Ang tunog ng tambutso nito ay mabigat at may otoridad. Sabay-sabay na napalingon ang maraming ulo. Mula sa kabilang direksyon, isang malaking motorsiklo ang biglang huminto sa gitna mismo ng daan, nagpatigil sa daloy ng trapiko. Agad na natahimik ang mga tao dahil ang sakay nito ay isang lalaking nakaunipormeng army fatigue. Ang kanyang katawan ay matikas, ang mukha ay seryoso, at ang mga mata ay matalim at puno ng galit. Bumaba ang lalaki mula sa motor na may matatag na hakbang. Ang kanyang mga bota ay malakas na tumama sa aspalto. Malinaw na hindi siya naparoon para makipag-usap ng mahinahon. Ang mga tao sa gilid ng daan ay kusa na nagbigay ng puwang na para bang alam nilang hindi ito isang ordinaryong tao. Ang kanyang tingin ay lumibot sa paligid at huminto sa isang eksena. Ang kanyang anak na babae, nakaupo sa aspalto na may maruming uniporme, mukha na puno ng luha, at ang itim na scooter na halos nakatumba sa tabi niya. Sa isang boses na dumagundong, sumigaw siya. Sino nang gumalaw si anak we? Ang mga salita ay umalinggaw-ngaw sa pagitan ng mga tindahan at pader ng mga gusali. Ang mga taong nakarinig ay saglit na natigilan at pagkatapos, ang ilan ay naghiyawan sa tuwa dahil sa wakas, mayroon ng lalaban sa arogansya ni Vargas. Muling itinaas ng ilan ang kanilang mga cellphone, kinukunan ang sandali ng pagdating na nagpabago sa buong sitwasyon. Lumingon si Daniela sa pinanggalingan ng boses na iyon. Nang mapagtanto niyang ang kanyang ama, si Antonio, ang dumating, lalo pang bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil na rin sa ginhawa. Sinubukan niyang tumayo kahit mahina ang kanyang katawan. Mahina siyang tumawag, "Tay." Si Vargas, na nakatayo sa harap ni Daniela, ay tila bahagyang nagulat. Ngunit sinubukan pa rin niyang panatilihin ang kanyang aroganting mukha. Ang hindi niya pa naunawaan, ang kalaban na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang sanay na sundalo na hindi kayang laruin ng murang pananakot.
Kahit na ang pagdating ng lalaking nakaunipormeng sundalo ay nagdulot ng pamumutla sa mukha ni Vargas, sinubukan pa rin niyang magmatigas. Itinuwid niya ang kanyang malaking katawan, ipinagmalaki ang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing tigas ng dati. Sa isang pilit na malakas na boses, sumigaw siya, "Hoy, sino ka ba? Huwag kang umasta dyan. Ang anak mo, lumabag sa batas. May karapatan akong tiketan siya." Ang mga salita ay lumabas na may magaspang na tono, ngunit halatang nanginginig na para bang para lamang pagtakpan ang takot na nagsisimula ng gumapang sa kanyang pagkatao. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan sa kanila ay ngumisi ng mapanlibak. Nakikita nilang malinaw na tinatakpan ni Vargas ang kanyang kaba. Ang lakas ng loob magsalita ng ganyan sa harap ng sundalo, mahinang bulong ng isang ina. Sumagot naman ang isang binata, rinig na rinig, nanginginig boses niya. Lalo pang tumindi ang tensyon. Ang komprontasyon ng dalawang magkaibang figura ay naging isang pampublikong palabas sa gitna ng daan. Tinitigan ni Antonio si Vargas ng diretsyo, hindi kumukurap. Ang tingin na iyon ay nagpatahimik sa paligid. Ang kanyang matikas na katawan ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang seryosong mukha ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Si Daniela, na nakatayo sa likuran niya, ay naramdaman ang proteksyon mula sa kanyang ama, malayong malayo sa nakakatakot na panggigipit na dinanas niya mula kay Vargas. Kahit sumisigaw pa rin si Vargas, ang kanyang otoridad ay unti-unti nang nawawasak sa harap ng maraming tao. Ngunit sinubukan pa rin ni Vargas na manindigan sa kanyang hungkag na arogansya. Humakbang siya at itinuro ang motor ni Daniela na nakatagilid pa rin. "Sinabi ko na, may kasalanan ang batang yan. May karapatan akong parusahan siya," sabi niya habang naggangalit ang mga ngipin. Pero ang tono niya ay halatang hindi na kasing lakas ng dati. Tumingin ang mga tao na may pandidiri. Ang ilan ay sumigaw pa. "Sinungaling! Kumpleto ang papeles niya." Ang panggigipit mula sa karamihan ay lalong nagpahirap sa posisyon ni Vargas. Si Antonio, na kanina pa nagpipigil ng galit, ay mabilis na humakbang. Agad niyang hinawakan ang kwelyo ng damit ni Vargas na sinusubukan pa ring tumayo ng tuwid. Nag-aalab ang kanyang mga mata at sa isang boses na dumadagundong, sumigaw siya, "Sinungaling! Kumpleto guns papeles ng anak we. Illegal itong ginagawa ninyo. Bata gangs pinag-iinitan ninyo." Biglang tumahimik ang paligid. Pinigil ng mga tao ang kanilang hininga, pinapanood ang katapangan ng isang ama na harapin ang isang aroganteng pulis sa publiko. Si Vargas, na kanina pa sinusubukang itago ang kanyang takot, ay tila nataranta nang bigla siyang hataki ng malakas. Bumuka ang kanyang bibig, handang sumagot. Ngunit bago pa man lumabas ang anumang salita, blag. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha. Malinaw na narinig ang tunog ng pagtama. Ang kanyang malaking katawan ay napaurong. Nanigas ang kanyang mukha, saglit na napapikit sa sakit, habang nagsimulang tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Biglang nag-react ang mga tao. Ang ilan ay sumigaw ng malakas. "Sige, yan. Banatan mo, tay. Sobra na yan." Mayroon ding sumigaw, ayan ang napapala ng mga abusado. Ang kalsada na dating puno ng tensyon ay naging isang maingay na lugar ng suporta. Ang mga kamera ng cellphone na kanina patahimik na kumukuha ng video ay lalo pang itinaas, sinisiguradong bawat segundo ng paglaban na iyon ay malinaw na nakunan. Naintindihan ng lahat na nasasaksihan nila ang isang bagay na bihirang mangyari, isang abusadong opisyal na karaniwang ng aapi ang ngayon ay napapahiya sa harap ng publiko. Tumayo ng tuwid si Antonio. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Vargas. Malakas ang kanyang paghinga, ngunit kontrolado pa rin, makikita sa kanyang mukha. "Akala mo ba pwede mong paglaruan ang anak ng iba sa kalsada? Hindi ngayon," sabi niya sa matalas na tono. Si Vargas, na sinusubukang manatiling nakatayo, ay mukhang mas mahina na ngayon. Ang yabang na ipinagmamalaki niya ay biglang gumuho. Nararamdaman ng lahat na ang kanyang arogansya ay napalitan na ng takot na hindi na niya kayang itago. Sariwang dugo ang nagsimulang tumulo mula sa ilong ni Vargas. Matapos ang unang suntok, sinubukan niyang itaas ang kanyang mukha. Bumuka ang kanyang bibig, sinusubukang gumanti ng salita, "Walang hay,
Ngunit bago pa matapos ang kanyang sasabihin, isa pang suntok mula kay Antonio ang tumama mismo sa kanyang panga. Muling narinig ang malakas na tunog ng pagtama. Muling napaurong ang malaking katawan ni Vargas, halos mawala ng balanse. Ang mayabang na mukha na ipinapakita niya kanina ay napalitan ng isang ekspresyon ng sakit na hindi na niya maitago. Ang mga kasamahan ni Vargas na nakatayo sa likuran ay natigilan lamang. Namutla ang kanilang mga mukha. Walang sinuman ang naglakas loob na sumaklolo sa kanilang pinuno. Ang kanilang mga kamay ay nakakuyom sa gilid, ngunit ang kanilang mga paa ay tila nakadikit sa lupa. Alam nilang ang paghakbang pasulong ay nangangahulugang haharapin nila, hindi lamang ang isang galit na sundalo ng Philippine Army, kundi pati na rin ang isang galit na karamihan ng mga tao na sawaan na sa kanilang arogansya. Ang mga mamamayan na kanina pa nagpipigil ng emosyon ay sumabog sa sigawan. Ang mga hiyawan ay umalinggaw sa kalsada, ang ilan ay puno ng galit, ang ilan ay puno ng ginhawa. Mabuhay ang army, sigaw ng isang binata habang iwinawasiwas ang kanyang kamao sa hangin. Sumagot naman ang iba ng malakas, sa wakas, may lumaban din. Patuloy na umalinggaw ang mga sigawan, lalong nagpadiin kay Vargas na malinaw na nawalan na ng kontrol sa sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Antonio na may matalim na tingin. Ang kanyang kanang kamay ay nakataas pa rin, handang magpakawala ng isa pang suntok kung susubukan pang gumalaw ni Vargas. Ang kanyang otoridad at galit ay nagsama, nagpahiwatig sa sinumang makakita na hindi ito isang simpleng away kalye. Ito ang sandali kung saan ang katotohanan ay nagsalita sa pamamagitan ng katapangan ng isang ama na nagpoprotekta sa kanyang anak mula sa pang-aabuso. Nang makitang nakatayo ng matatag ang kanyang ama sa kanyang harapan, bumangon si Daniela mula sa pagkakaupo sa semento. Nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ama habang malakas na umiiyak. Ang kanyang boses ay basag sa gitna ng karamihan. Tay, natakot po ako. Pinipilit nila akong magbigay ng pera. Ang iyak na iyon ay lalong nagpalinaw sa sitwasyon. Isang batang inapi ang sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tagapagtanggol. Natahimik sandali ang ilang tao. May mga yumuko dahil ramdam nila ang sakit ng dinanas ni Daniela. Ibinaba ni Antonio ang kanyang tensyon at marahang hinaplos ng kanyang palad ang ulo ng kanyang anak. Tinapik ng kanyang malaking kamay ang balikat ni Daniela na para bang sinisigurong magiging maayos na ang lahat. Sa isang matatag na boses, sinabi niya, "Tahan na, anak. Nandito na si tatay." Ang simpleng pangungusap na iyon ay sapat na para maramdaman ni Daniela ang kaligtasan. Matapos tratuhin ng marahas sa publiko, ang kanyang pag-iyak ay unti-unting naging hikbi, isang senyales ng ginhawa. Ngunit hindi pa tapos ang tensyon. Tumingin ng diretso si Antonio kay Vargas na nakatayo pa ring gumigiray-giray, puno ng dugo ang mukha. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng babala na hindi maaaring baliwalain. Sa isang malakas na boses na narinig ng lahat, sinabi niya, "Tandaan mo to. Huwag mo nang gagawin to sa anak ng iba gamit yang marumi mong kamay. Ngayong araw, sumobra ka na." Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol na ibinaba sa lugar, ipinapahiya si Vargas sa harap ng publiko nang walang kalaban-laban. Malinaw na kinunan ng mga kamera ng cellphone ang buong pangyayari. Mayroong kumukuha mula sa malapitan, mayroon mula sa malayo. Sinigurado ng lahat na ang ebidensyang ito ay hindi mawawala. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay kakalat sa social media at magiging usap-usapan ng buong bansa. Ang pangalan ni Daniela, ang estudyanteng naglakas loob na tumanggi sa kotong, at ni Antonio, ang sundalong nagtanggol sa kanyang anak, ay lilitaw bilang bagong simbolo ng paglaban ng mga ordinaryong mamamayan sa pang-aabuso sa kalsada. Si Vargas, na kanina ay naghahari-harian, ay yumuko na lamang. Habang ang mga tao ay nagsisigawan, ipinagdiriwang ang katapangang sa wakas ay nagwagi para sa katotohanan. Ilang minuto lamang matapos ang insidente, kumalat na ang mga video mula sa mga cellphone. Ang video na nagpapakita kay Vargas na tinutulak si Daniela hanggang sa matumba at pagkatapos ay binugbog ng kanyang amang nakauniporme, ay naging isang pampublikong palabas na mahirap baliwalain. Ang kalsadang puno ng tao, ang malalakas na sigaw ng suporta, at ang aroganting mukha ni Vargas ay malinaw na nakunan. Ang mga hashtag na pinpaboost, Justice for Daniela, at Kotongkop ay nagsulputan sa mga social media timeline.
Sa loob ng ilang oras, naging trending topic ito sa iba't ibang platform. Walang tigil ang daloy ng komento mula sa mga netizen. Karamihan ay naglalaman ng galit at pagkondena sa ginawa ni Vargas. Pulis ba yan o preman, sulat ng isa. Idinagdag naman ng isa pa, kung walang video, siguradong tinakpan na ang kasong to. Hindi tumigil sa komento ang mga netizen, nanawagan silang agad na maparusahan si Vargas. Maraming malalaking social media accounts ang nakiisa, mga aktivista, legal experts, at maging mga celebrity. Hindi lang ito tungkol kay Daniela, ito ay tungkol sa kung paano pinaglalaruan ang batas sa kalsada, sulat ng isang kilalang personalidad sa kanyang opisyal na account. Ang boses na dati maririnig lamang sa lokasyon ay umalinggaw na sa buong bansa. Dahil sa malakas na opinyon ng publiko, hindi na maaaring manahimik ang Philippine National Police. Ang video na pinanood na ng daan-daang libo ay naging isang hindi matatawarang ebidensya. Ang matinding pressure mula sa publiko ay pumilit sa institusyon na magbigay agad ng kasagutan. Ang sandaling ito ay hindi na lamang tungkol sa isang estudyante, kundi tungkol sa paglaban sa kikotong-i na matagal ng lihim na problema sa mga kalsada. Ilang araw matapos ang pangyayari, hindi humupa ang atensyon ng publiko. Ang panawagan mula sa mamamayan, mga aktivista, at media ay pumilit sa kapulisan na kumilos. Sa isang silid na puno ng mga kamera at mamamahayag, isang mataas na opisyal ng AFP ang humarap sa media. Seryoso ang kanyang mukha, walang ngiti, isang palatandaan ng krisis sa tiwala. Lahat ng mata ay nakatuon, naghihintay ng opisyal na pahayag. Sa isang kalmado, ngunit matatag na boses, sinabi niya, nais naming humingi ng paumanhin sa biktima at sa publiko sa ginawang aksyon ng isa sa aming mga miyembro. Ang unang pangungusap na ito ay agad na naging sentro ng atensyon dahil ito ay isang pag-amin sa pagkakamali sa loob ng isang institusyon na madalas ituring na hindi nagkakamali. Natahimik ang conference room. Tanging tunog ng mga kamera ang maririnig. Nagpatuloy siya, nililinaw ang mga detalye. Ang nasabing operasyon ay hindi rehistrado bilang isang opisyal na gawain. Ang miyembrong sangkot ay nasa aming kustodya na para sa investigasyon, malakas niyang sinabi. Pinatunayan ng pahayag na iyon na ang nangyari kay Daniela ay hindi bahagi ng pamamaraan ng pulisya, kundi isang iligal na gawain ng isang tiwaling opisyal. Mabilis na nagsusulat ang mga mamamahayag. Ang iba naman ay nagtaas ng kamay handang magtanong. Sa labas ng silid, iba-iba ang naging reaksyon ng publiko. Mayroong nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay umamit na sa pagkakamali ang pulisya. Mayroon ding mga nagdududa, iniisip na formalidad lamang ang paghingi ng tawad. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na maaaring pagtakpan ang kaso ni Daniela. Masyadong malaki na ang atensyon ng publiko at napilitan ang institusyon na patunayang kaya pa nilang ipatupad ang disiplina sa kanilang hanay. Matapos ang press conference, naghintay ang publiko ng totoong patunay na seryoso ang AFP sa kanilang aksyon. Hindi nagtagal, lumabas ang unang balita. Agad na sinibak sa pwesto si Vargas mula sa kanyang unit. Ang desisyon ay inihayag sa loob lamang, ngunit kumalat sa media sa loob ng ilang oras. Ang pangalan ni Vargas ay hayagang tinukoy bilang opisyal na lumabag sa pamamaraan na nagbigay ng katiyakan sa publiko na talagang may epekto ang kanilang boses. Ang unipormeng dati isimbolo ng kanyang karangalan ay hinubad mula sa kanya. Sa isang saradong silid, nakaupo si Vargas na may malungkot na mukha habang binabasa ang kanyang suspension order. Nasaksihan ng kanyang mga nakatataas na opisyal ang maikling proseso. Ngunit ang tensyon ay ramdam. Hindi na siya nakatayo ng tuwid. Ang kanyang malaking katawan ay tila nanigas na para bang batid niyang gumuho na ang kapangyarihang dati niyang ipinagmamalaki. Hindi doon natapos. Inilagay si Vargas sa isang espesyal na detention cell para sa investigasyon. Lahat ng pribilehiyong tinatamasa niya bilang aktibong miyembro ay binawi. Ang kanyang estado ay naging isang internal na suspect, naghihintay ng proseso ng batas at ng ethics committee. Wala nang mga kasamahang nakapaligid sa kanya. Wala nang mga tingin ng respeto. Isang masikip na selda at ang matatalim na tingin ng mga investigador na maghuhukay sa bawat paglabag na kanyang ginawa ang haharapin niya. Kumalat din sa publiko ang video ng paghahatid ng kanyang suspension order. Sa ilang bahagi ng video, nakayuko lamang si Vargas,
malayong-malayo sa aroganteng figura na ng api kay Daniela sa kalsada. Para sa mamamayan, nagdulot ito ng kasiyahan. Napuno ang social media ng mga komento tulad ng "Sa wakas" at "Dapat ipatupad ang batas." Ipinakita ng mga komentong iyon na kahit hindi na mabubura ang sakit, nagsisimula ng magpakita ang hustisya. Matapos ang pagsibak sa pwesto, mas mabigat na hakbang ang sumunod. Opisyal nang itinakda si Vargas bilang isang suspect. Ang mga kasong isinampa sa kanya ay hindi isa o dalawa, kundi 3, robbery, extortion, abuse of authority, at physical injuries. Ang sulat ng pagsasampa ng kaso ay direktang inilabas ng Internal Affairs Service. Tinitiyak sa publiko na ang kasong ito ay dadaan sa tamang proseso ng batas at hindi lamang aayusin sa loob. Ang pangalan ni Vargas, na dating kinatatakutan sa kalsada, ay inanunsyo na ngayon bilang isang malubhang lumabag sa batas. Agad na itinakda ang schedule ng kanyang pagdinig sa Ethics Committee. Ipinahayag ng kapulisan na ang pagdinig na ito ay isasagawa ng bukas sa media. Pinilit ng pressure mula sa publiko na ipakita ang bawat hakbang upang maniwala ang mamamayan na hindi ito mamamanipula. Para kay Vargas, nangangahulugan itong wasak na ang kanyang dignidad hindi lamang sa kalsada, kundi pati na rin sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ang banta ng tuluyang pagkatanggal sa serbisyo ay hindi na maiiwasan. Kung ang hatol ng Ethics Committee ay ang pinakamataas na parusa, mawawala sa kanya ang pagiging pulis magpakailanman. Walang puwang ang pang-aabuso sa kapangyarihan sa aming hanay, sabi ng isang opisyal ng ETH sa harap ng media. Agad itong sinipi ng iba't ibang pambansang media at naging headline sa mga news portal. Malinaw ang mensahe, hindi ito ituturing na isang maliit na kaso. Sa mata ng publiko, ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng pag-asa na ang hustisya ay gumagalaw sa tamang direksyon. Ang viral na video na dati ebidensya lamang ng kawalang katarungan ay naging legal na basehan na nagpabagsak sa isang aroganteng opisyal. Para kay Daniela at sa kanyang pamilya, kahit paano'y may katiyakan na ang kanilang pinagdaanan ay hindi na sayang. At para kay Vargas, ang prosesong ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbagsak na siya mismo ang lumikha. Sa huling pahayag na isinahimpapawid sa buong bansa, pinagtibay ng AFI ang kanilang pangako na ayusin ang kanilang sistema. Ang tagapagsalita na humarap sa media ay nagsabi ng may katatagan, ang pangyayaring ito ay isang malaking aral para sa amin. Titiyakin naming ang bawat opisyal na operasyon ay mailigal na basehan at transparency. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang para pakalmahin ang publiko, kundi isang pangako na hindi na maulit ang katulad na insidente. Upang palakasin ang pahayag na ito, inanunsyo ng AFI na paigtingin nila ang pagbabantay sa lahat ng checkpoint. Bawat operasyon ay kinakailangang may opisyal na mission order na maaaring suriin ng publiko. Ang sistema ng pagrereklamo ay inayos, binibigyan ng espasyo ang mamamayan na direktang mag-ulat kung may makitang mga kilos na labag sa batas. Dahil dito, ang kaso ni Daniela ay naging isang mahalagang punto sa pagsisikap na ayusin ang imahe ng institusyon. Samantala, ang pangalan ni Daniela at ng kanyang amang si Antonio ay nagkaroon ng espesyal na lugar sa puso ng lipunan. Itinuring ng maraming mamamayan ang kanilang katapangan bilang simbolo ng paglaban sa kikotongki sa kalsada. Inilarawan ng media si Daniela bilang isang biktima na naglakas loob na tumanggi sa kabila ng panggigipit, habang si Antonio naman ay pinuri dahil sa kanyang matatag na pagprotekta sa kanyang pamilya. Ang mga hashtag na dati trending lang sa social media ay naging isang totoong slogan. Ang katapangang tumanggi sa pangungutong ay karapatan ng bawat mamamayan. Para sa publiko, ang pangyayaring ito ay naging isang babala at aral na ang pang-aabuso ay maaaring labanan. Ang boses ng mamamayan ay hindi dapat maliitin at ang batas ay dapat ipatupad ng walang kinikilingan. Si Vargas, na dati mayabang na nakatayo sa kalsada, ay naging isang masamang halimbawa. Habang si Daniela at Antonio ay naging simbolo ng bagong pag-asa. Ang pinakamalinaw na mensahe ay naiparating, ang katotohanan ay maaaring manalo basta't mayroong katapangan na lumaban. Ang hapon na iyon sa Quezon City ay nag-iwan ng isang bakas na hindi madaling makalimutan. Isang dalaga na nagngangalang Daniela, na minsang pinahiya sa kalsada, ay ngayon nakatayo bilang isang simbolo ng katapangan. Ang kanyang amang si Antonio ay hindi lamang nagtanggol sa dignidad ng kanyang pamilya, kundi pinatunayan din na ang katotohanan ay may boses pa rin sa gitna ng arogansyang nakauniporme.
At sa likod ng mga reaksyon ng mga tao, mayroong isang aral na patuloy na umaalinggaw. Ang pang-aabuso ay babagsak kapag mayroong naglakas loob na lumaban.